Anong latest po mga kababayan? Eto, Senado umatras na. Top secret ni Soto sinapubliko na. Naku po mga kababayan, nabunyag ang korupsyon at sabuatan. Soto, sibak na nga ba? Naku po mga kababayan, yan ang ating alamin mamaya no? At VP Inday Sara mga kababayan, may hamon sa mga kongresistang buboto laban sa impeachment niya. Naku po, pero bago pa po yun mga kababayan ay eto muna. Pakinggan muna natin itong Redon na huli sa ilong. Kasi itong si Redon mga kababayan ay kumpiyansa na may sapat raw sila na bilang or boto para ma-impeach talaga si VP Sara. Naghambog ka agad to mga kababayan. Eto, pakinggan natin si Terry Ilong Redon. We're expecting the Vice President to be impeached next week. So yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get. And yung ina-expect mo namin, at the very best, mapantayan ho yung 215 votes in last year's impeachment. Ibig sabihin lang nito, itong impeachment process ay numbers game lang talaga. Correct. Hindi ito tungkol sa accountability na paulit-ulit nilang sinasabi. Ito ay isang political demolition. Kasi paano ka magiging ganyan kakumpiyansa na sigurado na ang impeachment kung hindi pa nagsisimula ng buo ang plenary deliberation sa Kongreso? Hindi pa nga tapos ang debate, hindi pa nga naririnig ng buo ang mga manifestations at interpolations, pero parang alam na agad ni Redon ang ending ah. Tama ka dyan, Loads, no? Kaya nga mga kababayan, di ba, na-booking sila ni Kong Pulong na may bayarang mangyayari. Or di kaya bayaran mga kababayan ay yung budget ng mga distrito ng mga congressman mga kababayan. Pag di ka pumirma, goodbye budget. Di po ba mga kababayan? Kaya pala no, itong si Redon kumpiyansa na makuha nila yung tila ba 200 plus na boto para ma-impeach talaga si VP Sara mga kababayan. Kasi mga kababayan pag tila ba half lang yung nag-vote, ay naku po, tila ba di ka paniwala Kaya gusto nila na mahigitan mga kababayan, di ba? Para mas kapakapaniwala raw. Utot mo rin doon. Lalo tuloy pinagtitibay Tama. ang sinabi ni Congressman Pulong Duterte na may mga congressman na ipinatawag ni Sandro Marcos para siguraduhin na sapat ang boto laban kay VP Sara. At alam naman natin kung anong klaseng panggigipit ang ginawa sa mga kongresista para lang pumirma sa unang impeachment ni VP Sara as revealed by Congressman Toby Tiangco. Kaya ngayon, natural lang na magtanong ang taong bayan. Correct. Ano na naman kaya ang kapalit? Gagamitin na naman ba ang pera ng taong bayan para Yan. maisulong ang kanilang pansariling political agenda? Yan yung masakit na katotohanan mga kababayan, no? Di po ba? Mismo yung pera natin, taong bayan. Yun yung ginamit na armas. Laban kay VP Sara mga kababayan. Para ma-impeach ng tuluyan dyan sa Kamara Kabayan. Di ba kahit sabihin natin na yung mga kongresista na ika nga nila ay hindi ibig sabihin na kailang perma na yes ay hindi i-convict si VP Sara, kundi raw para mapunta na sa Senado. Kasi yun yung alibay ng mga ibang kongresista ngayon mga kababayan Di ba na pipirma sila para magkaalaman na raw po, pero sa totoo ay di raw nila gusto. VP Sara daw sila nakasuporta mga kababayan. Pero gusto nilang malaman yung katotohanan di umano mga kababayan. Diba? Diba? Lusot sila. Diba mga kababayan? Sabihin na lang nila mga kababayan na diba? Na pagpipirma sila ay yung budget matatanggap pa rin nila. Yun na lang mga kababayan. Diba? Magsabi na lang sila ng totoo. Di na yung paligoy-ligoy pa, di ba mga kababayan? Kasi aminin man nila o hindi, this impeachment case is not about accountability. Correct. Ang gusto lang talaga ng mga buwaya sa Kongreso Correct. ay siguraduhin na hindi na makakatakbo si Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Sabi nga nila, saan mo mahuhuli ang isda?
kundi sa bibig. Pero sa kaso ni Terry Redon, nahuli siya sa kanyang ilong. Pumpa ka dyan, Lods, no? At eto na nga po mga kababayan, Senator Gatchalian binulgar si Soto. Papalitan na nga ba? Naku po. Eto, pakinggan natin mga kababayan. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Tila hindi na tinitigilan ng karma umano ang kasalukuyang Senate President ngayon ng mataas na kapulungan dahil bukod sa kaso sa Korte Suprema. Tito Soto, posible bang mapatalsik bilang leader ng Senado? Ito ang kumpirmadong balita. At tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media matapos tahasang nagsalita na si Senator Sherwin Gatchalian sa publiko at may nakakagulat na ibinunyag tungkol sa di umano'y palitan ng liderato sa Senado. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Ayon pa sa nakalap nating source online, hindi na tinigilan ng karma bukod sa kaso Soto. Posible pang mapatalsik bilang leader ng Senado. Nagbabala si Sherwin Gatchalian na ang kasalukuyang slim majority sa Senado, 15 senador lamang, ay naglalagay sa pamunuan ni Vicente Soto III sa panganib. 4 na boto lamang ang layo sa posibleng shake-up. Ayon kay Gatchalian, ang maselang balanse ng puwersa sa chamber ay maaring magdulot ng biglaang pagbabago sa pamumuno kung may mga senadores na magpapasya sa huling sandali. Sa kabila ng tahimik na opisyal na pahayag, lumalakas ang usap-usapan na may mga nagbabalak ng power play sa Senado. Maraming political observers ang nagpabala na ang labis na tensyon sa loob ng upper chamber ay maaring humantong sa open confrontation o secret negotiation sa likod ng mga pinto. Ano ngayon sa buong bansa? Handa na ba ang Senado sa isang leadership cup o mananatiling kay Soto ang kanyang trono? At yun na nga po mga kababayan, no? Ikaw kabayan, kung ikaw ang tatanungin, payag ka bang mapalitan itong si Tito Sen mga kabayan? Di ba? Yan yung tanong ngayon mga kababayan eh. Nararapat na ba? Samantala mga kababayan, eto pakinggan natin itong tila ba'y pambubudol na naman itong si Tito Sen mga kababayan. Naanyay, walang harang sa 2028. Soto naniwalang makakatakbo pa si BP Sara kapag tingnan natin mga kababayan yung nagbitiw bago ang impeachment si BP Sara di umano mga kababayan. Ang bihira sinaswerte para ikaw Tito Sen yung papalit bilang Vice President ng bansa. Ganun ba? Ang bihira mga kababayan. Eto, pakinggan natin si Robin Sweet Showbiz mga kababayan, no? Ukol dito. Kang sinusubukang utuin at budulin ni Senate President Tito Soto si Vice President Sara. Ayon kasi kay Tito Soto, Ang bihira. abay naniniwala siya na po pwede pang makatakbo sa pagkapangulo si Vice President Sara sa 2028 kung ito ay magbibitiw sa kanyang pwesto ngayon sa pagka-vice-presidente. Aba, Tito Soto, hindi bobo si VP Sara. Sa isang panayam kasi, sinabi ni Tito Soto na nananatiling usapin sa legal at political circles kung ano ang magiging epekto sa impeachment complaint kung sakaling magbitiw sa pwesto si Vice President Sara. Ayon sa kanyang sinabi, una, hindi siya na-impeach. Pangalawa, walang naging desisyon ng perpetual disqualification. Magkaiba kasi yun. Hiwalay na parusa ang perpetual disqualification. Dagdag pa niya,
mayroon namang nagsasabi na dapat ituloy pa rin para malinawan at magkaroon ng desisyon. Pero para sa akin, mas mabigat yung unang pananaw. Dagdag pa ni Tito Soto, 2 pananaw ang nababasa ko tungkol dyan. May mga nagsasabi, at ito ang mas pinaniniwalaan ng marami, na kapag nag-resign ng isang opisyal, wala ka nang i-impeach dahil wala na siya sa posisyon. Ano to, Tito Soto? Binibigyan mo ng choice si Ang bihira talaga ng si Tito Sen, mga babayan, no? Panigurado siya yung papalit, di ba, mga babayan? Ang bihira. VP Sara ang magbitiw siya sa pwesto. Sinasabi mo na po pwede pa siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Hindi kami nakakasiguro dyan at hindi siya nakakasiguro. Kasi nga, nagbebendalo na nga ang Marcos administration eh. So anong kasiguraduhan kung mag-resign si VP Sara bilang Vice President? Wala na pag nag-resign si Madam BP, kabayan. Ako po. Paniguradong kulong si Madam BP Inday dyan, mga kababayan. Alam naman natin yung pamumuno ni Pangulong Bangag Este. Pangulong Bongbong ngayon, mga kababayan, di ba? Bendalo. Walang sinasanto, mga kababayan, di ba? Bihira. Mambubudol talaga itong si Tito Sen, mga kababayan. Oh, school bukol. Ngayon, may kasiguraduhan ba na patatakbuhin niyo siya sa 2028? Wala. Takot-takot nga kayo eh. At napaka-atat mo, no? Na pag-resignin si VP Sara. Kapag nangyari yun, na mag-resign si VP Sara, syempre, kapag nag-resign si VP Sara, dapat may papalit sa kanya. Sino? So sino ba ang mga posibleng papalit kay Vice President Sara? Syempre nangunguna ka na sa listahan. Ikaw, atat na maging Vice President. Ano to? Tinatakot mo ba si Vice President Sara? Kasi itong si Tito Sen, mga babayan, di ba? Tumakbo silang dalawa ni Pinky Lacson, mga babayan, noong nakaraang eleksyon. Pero yung mga to, kulelat, mga babayan. Di ba? Walang naniniwala kasi. Di ba? Tapos ngayon, eto na ata yung kanyang tsansa, mga kababayan, na maging vice-presidente, no? Kaya, nang bubudol lang siya ng ganito. Baka kagatin ang kampo ni BP Inday, kabayan. Di ba? Ang bihira. Sa impeachment na ito, gusto mong mag-resign si VP Sara. Kasi gusto mo nang maging Vice President. Yun yung totoo. Paano kapag naging Vice President ka na? Wala nang magiging oposisyon Wala, finish sa na. administrasyon na ito. Mabihira. Baka nga hadlangan nyo pa sa pagtakbo si Vice President Sara sa anumang posisyon sa gobyerno. Kapag ito'y nag-resign, abay bubudulin mo pa si VP Sara. Ano palagay mo sa kanya? Walang utak? Sigurado trap na naman ito, ano? Patibong ito. Oo, maaaring ma-impeach si VP Sara sa House of Representatives. Pero hindi siya mako-convict sa Senado. Dahil may number game dyan sa Senado. Tandaan mo yan, Tito Soto. Tama, mga kababayan, no? Kaya itong tila may ilusyon ni Tito Sen, mga kababayan, ay dito mangyayari. Diba? Kaya nararapat talaga itong si Tito Sen, mga kababayan, no? Na palitan bilang Senate leader dyan sa Senado, mga kababayan, no? Kaya umugong talaga itong balitang to na Tito Sen ay mapapalitan na, mga kababayan. Di man ngayon, pero nakaka-excite to, mga kababayan, di ba? Kasi papalapit na ng palapit yung impeachment ni BP Sara dyan, di ba? Kasi alam naman natin na yung mga congressman na yan, mga kababayan, ay di ba? Mag-yes yan, kabayan. Kasi alam naman natin na yung galawan ng mga Marcos ngayon, mga kababayan, di ba? Kaya abangan natin dyan sa Senado. Pero mga kababayan, kahit alam natin na itong impeachment ni BP Sara ay mapupunta dyan sa Senado, ay eto. Ito yung twist ni BP Inday, mga kababayan, sa mga kongresistang pipirma or boboto sa kanyang impeachment. May hamon po siya, mga kababayan. Eto, pakinggan natin si Madam BP Inday mula sa Bilyonaryo Magbase Channel. sa ebidensya at di chismis. Ito ang hamon ni VP Sara sa mga kongresistang nagsusulong ng kanyang impeachment. Todo palag din ang bise sa intrigang nambabato raw siya ng laptop. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing
a person who doesn't agree with the administration. Hindi pa rin natatapos sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Anya, hindi dapat nila ibase ang kanilang boto sa impeachment case sa posibilidad ng umano'y pagiging vindictive ng bise kung siya ay mananalo bilang presidente. Pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Meron ka ebidensya, mala. Nung final yung complaint, walang ebidensya at all yung nakalagay doon. Pinabulaanan din ng bise ang kanya umanong pambabato ng laptop sa kanyang abogado o empleyado. Never in the history Sino ba kasi nagpapakalat dyan, mga kababayan? Binato ng laptop. Pambihira. Okay sana kung cellphone. Medyo kapaniwala pa sana, mga kababayan. Pero laptop? Pambihira talaga, oh. sa aking trabaho, ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit. Ang tinutukoy sa mga usap-usapan na nabato ng laptop si Attorney Michael Powa, spokesperson ng defense team ni VP Sara. Una na nitong tinanggiang issue sa panayam niya kay Corina Sanchez Rojas sa programang Memo ng Billionaire News Channel. To be honest, hindi ko... You've never seen her meltdown? I've never seen any sign of that temper whatsoever. No. Of course, she's very decisive. Never nang bato, never nanigaw. Dagdag pa ng bise, basura din ang mga alegasyon na siya ay pro-China o mentally unstable. Pinapakalat lang daw ito sa social media para pumabor sa nais ng kanyang mga kalaban. May panibago rin siyang tirada sa administrasyon. Pagod na raw siya sa sistema nito na umaasa lang sa palagiang pamumudmud ng ayuda. No, which is tama, mga kababayan, di ba? Present yung ating Pangulo sa pamumudmud ng bigas at pera. Pambihira. Di ba? Wala na lang ginagawa, mga kababayan. Kundi yung pamumudmud na yan, mga kababayan. Di ba? Pambihira talaga. Tapos, yun pa yung ipinagmalaki nila, kabayan. Kung totoo man yung suhulan para sa impeachment, it is better off used to help struggling families. Nakikisa ako sa kanila sa kapaguran dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno. Dagdag pa sa mga paratang ng bise, zero na raw ang kumpiyansa at interes ng foreign investor sa bansa. Bukod daw kasi sa hindi competitive ang Pilipinas, may korupsyon umano mula barangay level hanggang sa Office of the President. Para sa agenda, Ched Gatchalian. Ang bihira talaga, mga kababayan, di ba? Tapos yung utang ng Pilipinas ngayon, mga kababayan, ano na, ilang trilyon na, mga kababayan. Di ba? Di ba, mga kababayan, isipin nyo yan. Ang bihira talaga. Tapos itong impeachment ni VP Sara ay isinusulong pa. Talagang ipinipilit pa, mga kababayan. Di ba? Nagkautang-utang na nga yung Pilipinas. Pambihira. At eto pa po, mga kababayan, Attorney Henlo, tiyak na mabibigo ang impeachment laban kay VP Sara dyan sa Senado, kabayan. Nako po, Tito Sen, eto. Proseso ng House Plenary kung saan ang kailangan na boto is 106 votes ng mga congressmen. Good luck sa kanila kung kaya nilang umabot ng 16. Kasi sa tansya natin, sa personal, hindi mako-convict si VP Sara sa Senado. Sa issue po ng impeachment, marami pong nagsasabi o ilan po sa mga mambabatas nagsasabi na hindi lang dapat ma-impeach ang Vice Presidente kundi talagang matanggal sa kanyang public office, ma-disqualify na. Ano ho ba ang inyong masasabi dito? Dadaan pa po no sa proseso ng House Plenary kung saan
ang kailangan na boto is 106 votes ng mga congressmen, and as expected or presumed ng nakararami, gaya ko, the House will be able to garner more than 106 votes. They will impeach the Vice President. But after that, kailangan pang dumaan ito sa trial sa Senado, kung saan 2/3 votes ang kailangan to convict. 2/3 is 16 senators ang kailangan para makonvict si VP Sara. And good luck sa kanila kung kaya nilang umabot ng 16. Kasi sa tansya natin, sa personal, hindi makokonvict si VP Sara sa Senado. Opo. Sa Kamara, tiyak na mai-impeach po siya doon kasi halos, sabi nga ng ilang mambabatas, nasa halos 200 na daw yung mga mambabatas na susuporta o boboto pabor sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Attorney, gaano katotoo ito? From the very start, the very reason, no, this is my analysis, the very reason why the Vice President did not decide to participate in the hearing sa Justice Committee is the fact that she has presumed that kahit anong gawin niya na paliwanag sa House of Representatives, the numbers is already there to decide, prematurely decide against her, na prejudge na siya. So, it is just but a good legal strategy on her part to wait to face the accusation in the Senate na siya namang nakalagay sa konstitusyon na ang trial ng kanyang kaso ay sa Senado. So, she never gave, per my analysis, any doubt to her judgment that it is a useless exercise for her to lay down her evidence na para isabihin na wala siyang kasalanan sa mga akusasyon sa kanya habang nasa House of Representatives. Opo. Pero kaya bang pigilan, harangan ng oposisyon, ng Duterte Bloc dyan sa Kamara, itong kanilang inaasahang botohan laban nga dito sa kay Vice President Sara Duterte? Sa House of Representatives, ang makakapigil lang ay Korte Suprema. Kung nakita ng Korte Suprema na may mali sa paraan ng proseso na ginawa sa House of Representatives, for example, they acted as investigators instead of acting on the complaint filed by private individuals, they should have limited themselves to the complaint and the evidence attached to the complaint. But yung ginawa ng House of Representatives through the House Committee on Justice, sila yung naging investigador, trying to search for new evidence. There are those like me, like Attorney Torion, Attorney Bondok, Attorney Vic Rodriguez, who believes na the House acted beyond what was allowed by the Constitution. That's why we filed a case na nasa Korte Suprema. And the VP herself filed a petition for certiorari herself. Now, wala tayong control kung aaksyonan ito ng Korte Suprema or hindi, gaya noong first impeachment complaint wherein the Supreme Court only intervened right after the first impeachment was already filed sa Senado. So, it could happen to this second impeachment wherein may desisyon ang Korte Suprema anytime from today, before the plenary votes, or even after the plenary vote. So, may sariling time frame ang Korte Suprema. But, looking at things as it is, politically, we're expecting, especially lumalabas naman sa news, we are expecting that the House of Representatives will be able to get the 106 votes needed out of the 318 members. So, nothing is new to the opposition. Pero yung magiging boto ba ng mga kongresista kaugnay nga dito sa impeachment ng Vice President ay
sa tingin po ninyo ay magbabase sa mga ebidensyang inilabas o dahil sa pressure, panggigipit po sa kanila? Considering may mga narinig po tayo na ganun ang nangyayari sa loob. Di ba mga kababayan, yun yung sinabi ni BP Sara kanina na yung mga kongresista hinamon niya na dapat pumirma sila. Mga kababayan, hindi sa na-pressure man lang o ano, magpirma sila based on evidence na may pruweba ba talagang ma-impeach si BP Sara mga kababayan. Di ba? Yan yung hamon ni BP Sara mga kababayan sa mga kongresista. Di yung pressure or di ba, binulungan ni Sandro na wag kang pumirma kasi yung budget mo maano. Hindi, wag ganun kung dapat pumirma ka base sa iyong puso't isipan na itong si BP Inday ay nararapat nga ba talagang i-impeach na. Yun mga kababayan, di ba? Pero pakinggan natin yung sagot dito ni Atty. Henlo, kabayan. Ang realidad is, the impeachment proceeding is not only legal, it also involves political consideration. That's the reality. It is not a criminal case. It's not even an administrative case. Because what happens in this impeachment will affect those that will decide on it and those that has a part on it. And they're thinking of their political future and also their own freedom. Yan yung wala tayong magawa. Sa ordinary case, like a criminal case, we could ask the judge to inhibit himself kung may conflict of interest. But dito, whatever is the result of the impeachment, merong kakampi kay VP Sara dahil gusto siyang maging presidente. Meron ring ayaw na ayaw kay VP Sara dahil natatakot sila na maging presidente by 2028. Yun. So, each decision of an individual is affected not only by the evidence presented, but also by their political leanings and their reality and their fear of imprisonment after 2028. Tamang-tama yung sinasabi dito ni Atty. Henlo mga kababayan, no? Kaya mga kababayan, yung mga kongresista natin dyan sa mga distrito ay, di ba, komenta na natin mga kababayan yung kanilang Facebook mga kababayan. Kung mag-post man sila, komenta na natin na kung dapat no to impeachment kay BP Sara. Para kahit papano mga kababayan, no, yung kanilang ulo ay mas lalong nasakit dahil yung mga kadistrito nila, di ba, ayaw pumirma. Siyempre, ayaw nilang pumirma yung kanilang congressman sa impeachment nito ni BP Sara, kabayan. Pero sila, alam nila na pag di sila pumirma, kabayan, ay naku po, yung budget or may extra mga kababayan, alam naman natin yan, di po ba? Ay naku po, mawawala. Di ba? Kaya mag-isip-isip talaga silang mabuti mga kababayan, no? Kasi ngayong Lunes ay magkakaalaman na, di po ba mga kababayan? It's time na, di ba? Kaya mga kababayan, sabihan nyo na yung mga kongresista nyo dyan, di ba? At syempre mga kababayan, no, hanggang dito na lang po tayo, pero bago po yan ay huwag natin kalimutang ipagdasal mga kababayan palagi yung ating future president na si BP Inday Sara Duterte mga kababayan na sa unos bagyo na naranasan niya ngayong mga kababayan, no, sa pang-uusig ng kabilang kampo ay naku po, malalagpasan to ni BP Inday, kabayan. Di ba? Kaya huwag natin kalimutan ipagdasal, kabayan. At syempre si Tatay Digong doon sa Dahig, kabayan, na bigyan pa po siya ng lakas mga kababayan para makita pa natin siya, di ba, pag nakauwi na siya dito sa ating bansa mga kababayan. Hanggang dito na lang po. Anong latest po? Maraming salamat sa inyong suporta. Saludo and ingat po kayo, kabayan.